So, ang fearless forecast niya, sir, definitely matatalo ang Dutertes within the year. Naririnig ko eh. Yan yung nakikita ko. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. As far as I know, no, without even advising them, na talagang mukhang kakasuhan talaga. Kakasuhan siya. I think it will come. The criminal cases will come. Tapos yung sa DOJ side, then yung plunder side sa ombudsman will come. Those are independent of the impeachment case. Kumbaga, pwede siya simultaneous and nakikita ko na mangyayari siya ng sabay-sabay. Hindi yes, kasi itong mga Dutertes all this time ang pinakang go-to move nila, yung primary weapon nila sa kanilang arsenal is yung political intimidation. Yung maninindak, sige, subukan nyo, ganun. Palagay ko na wear thin na yon, yung ganung style, kaya ngayon tutuluyan na sila. So, related to that, natutuluyan sila lahat. Nandyan yung tatay, maraming hearing sa Quadcom. Ano ang forecast mo, Sentry? Anong mangyayari dun sa tatay kay dating Pangulong Duterte ngayong 2025? Yung sa tatay, yung ICC yung mauuna. Ang fearless forecast ko. Mauuna yan. Yung criminal cases naman niya, meron siyang kung hindi uusad yung ICC, may fallback dito, may murder cases siya eh. Murder cases ang pwedeng kasuhan. Meron din akong final ng plunder cases sa kanya. Pero uusad yon after mapalitan yung ombudsman sa August yun. So, ayan yun. Maraming kakaharapin itong tatay. So, yung kay Sara na-discuss na natin. Ito yung kay Pulong, meron din akong final na drug smuggling case dyan. So, kasama na rin dyan si Mads Capio. So, ganon. Pinakang wala pa sa ngayon is itong si Baste. Pero kung may ibang mayor na mananalo dyan sa Davao, ay maraming mauungkat dyan. So, ang fearless forecast niya, sir, definitely matatalo ang Dutertes within the year. Naririnig ko eh. Yan yung nakikita ko. But, sabi ko nga, itong mga ito, hindi naman ito ihilata na lang and allow themselves na sagasaan sila. Hindi. Lalaban ito. Lalaban ito with every trick in the book, lahat ng pwedeng gawin. Kaya hindi din pwede magkumpiyansa yung Marcos administration na this will be a cakewalk. Ano ito? Lalaban ito at gigibain ito. These people are willing to burn the house down. Correct. Just to save themselves. So, kaya that's the kind of enemy that the Marcos administration is facing. And in between, tayo mga Pilipino ay would be caught either way. So, sir, given that, tama kayo, no? Kasi talagang magpo-push back at lalaban at hindi naman papayag yung mga Duterte na basta-basta ma-sideline na lang, considering that they're actually more popular than the Marcoses nung tumakbo sila as tandem ng unity, no? So, what do you think would be the best move ng Marcos administration? Maliban dun sa pag-push nitong impeachment ni VP Sara, if you're going to advise sa Marcos administration, what should they do? Not just dun sa kay Sara, hindi lang dun sa tatay na but madami yan eh, kabit-kabit sila, lahat nasa politics. What do you think what would be the best move of the Marcos administration sa pamilyang Duterte? There is only one choice at this point, obliteration. Hindi pwedeng kumbaga they'll just go through the motions. Hindi. They will have to obliterate the Dutertes from Philippine politics by this year. Kasi pagka hindi nila magawa yan and the Duterte survive 2025, sila ngayon yung nanganganib.
Hindi lang political careers nila, kundi buhay nila. Kasi imagine Sara Duterte as president in 2028 or even earlier. Palagay mo, would she be magnanimous to anybody? No, it's not. It's out of character for her to be magnanimous. Talagang ano ito, there would be hell to pay for everyone. Kaya it's in their personal interest to obliterate the Dutertes. And I think, related to that, sir, so anong basa nyo dun sa supposedly na leak na text message ni PBBM? Kasi sabi niya dapat may kumpas talaga yan. And before Christmas break, nagkaroon ng supposedly leaked text message si President Marcos saying na hindi siya supportive sa impeachment ni VP Sara. What do you think is, ano yung play na yun? Well, that may be true or not. Ano? So dalawa lang yan. Totoo yan, that's how he really feels. If so, ibig sabihin nun, ayaw niya makaapekto sa horse trading ng budget yung impeachment. Kasi pag sinabi niya yun, hindi pa tapos yung BICAM, baka may hihirit dyan na senador, teka muna, may impeachment, magpapadagdag ako. Ganon. Kumagay yun. Precisely yun yung sinasabi ko doon kanina. Kaya kailangan ang signals niya is wala ako dyan, wala yung impeachment na yan. Pero na-file, pero wala akong kinalaman dyan. Para matapos yung horse trading sa BICAM, exclusive of any impeachment consideration. So yun. So yun yung nakikita natin. Whether that's how he really feels or that's just lip service, pero the message is huwag niyong isama yung budget dun sa impeachment. Given that, sir, so sa usapin ng kay VP Sara, sino ba talaga ang sense niyo na nagkukumpas? Is it President Marcos o si Speaker Romualdez? The way, ang pag-profile namin sa kanila, it's all President Marcos. Okay. Hindi gagalaw ang speaker na walang basbas ng presidente. Kasi kung may bolilyaso yan, immediately papalitan na yan. The fact na yung mga perceived na bolilyaso but he remains there, ibig sabihin, merong consent yun. That's just how it is. Lahat ng galaw sa ganyang levels, lahat ng mga galaw pinapaalam. Kasi pag gumalaw sila na nagkaroon ng backlash sa presidente, tapos na yan, tanggal na yan. Now moving on, sir, kasi fearless forecast now moving on sa presidente, kasi si President Marcos also, yung popularity niya ay bumababa na rin, no? So what would be your advice kay President Marcos in terms of kasi ikaw matagal ka na ring senator, sir, and of course maraming kinakaharap na issue yung presidente ngayon, yung budget, yung economic growth natin, inflation. And then, maraming binabatong issue kay Speaker Romualdez as Speaker of the House. Ano sa palagay mo yung mga best move na dapat gawin ng presidente ngayon to at least improve yung kanyang reputation, image, yung suporta ng tao sa kanya, given na ngayon talaga magkakaroon tayo ng banggaan between the Marcoses and the Dutertes? Okay. Ito, I think hindi ito parang sequential, simultaneous ito. Kasi ang kailangan niyang i-address muna yung existential problem of the Dutertes. Kasi the Dutertes can really bring the whole house down. 'Di ba? So kahit na anong policy reforms ang gusto mong gawin, kung patatalsikin ka na sa pwesto, di wala na rin. Di ba? Yeah, that's one. Kailangan i-address yan. So, titignan yung mga destabilization information. Make sure that all these areas are covered, na walang mag-iisip or gagalaw ng hindi maganda. Okay. Pangalawa, pag na-assure mo na yan, edi yung
gut issues talaga ngayon kasi you need to win the hearts and minds of the people, especially in this fight. Yung inflation talaga. Kasi hirap na hirap talaga yung mga kababayan natin na talagang mataas yung bilihin. Especially na nagkaroon siya ng policy promise of bringing the price of rice down. So gagawin niya talaga lahat dapat doon towards that end. At kung kailangan niya mag-subsidize, then mag-subsidize. Just fulfill that promise and makukuha mo yung loob nung kababayan natin. So pag nakuha mo yung loob, di tataas approval rating mo, then you will gain enough political capital to do other policy reforms. Ngayon, that will be economically expensive to do, but it has to be done, no? Hindi naman necessarily baba mo ng 20 pesos, pero kung significantly maramdaman nila, kunyari from 50 pesos ngayon, kung mapababa niya ng mga 30 o 28 pesos, grabe yun. Talagang mararamdaman ng mga tao yun. But kailangan niya talagang doon, mag-allocate ng pondo. Ngayon, syempre, kailangan din niya sabihan yung mga allies niya na mag-behave muna kayo. Kasi we're in this fight. Huwag munang, moderate your greed. Ika nga. Not now, di ba? Kasi nasa gitna ng laban, huwag ninyong bibigyan ng bala yung kabilang side na pwedeng gamitin sa inyo. So, to simplify yung approach, that would be what would I advise. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.